If i-phase out na nga raw ba ang employer-specific work permit under the temporary foreign worker in Canada? At sabi, papalitan na lang daw ito ng permanent residency. Pwede kayang mangyari yon? Aba, ay di mas maganda kung mangyayari ito. Yan po ang ating topic guys ngayon. Kaya stay tuned and don't forget to subscribe to my channel. Hello and welcome back sa Ate Menchie po ito, and today another topic about Canada. Kung interesado kayo sa ganitong mga paksa guys, please consider subscribing sa Menchie's Philcan Live. At salamat po sa mahigit 98,000 na mga subscribers ng ating channel. You can also follow me sa aking Facebook page na Menchie's Philcan Live. At yan nga po pala, ang Menchie's Philcan Live Facebook page ko po ay meron po mga gumagaya na naman at nagiging problema sapagkat nang-i-scam po sa inyo. So, wag na lang po kayong mag-respond kasi hindi po ako yan. Hindi po ako yung nanghihingi ng pera at wala po akong GCash katulad ng sinasabi niya doon. Hindi po ako yun guys. Disregard nyo na lang. Don't respond. Don't respond po sa kanilang mga friend request sapagkat ang Menchie's Philcan Live Facebook page po ay walang friend request. Okay guys, you can also join and be a member of this channel. Sa mga nagtatanong kung paano maging member ng ating YouTube channel, i-click nyo lang po ang join button and then sundan po yung instruction ng YouTube. Salamat sa ating mga channel members. Thank you kay Mary Joy Gumala, kay Imelda Rial, Nanette Lapira, Rachel Dumala, kay Crystal Snow, kay Nery Castro, Miss M, Celinia, Daisy Caber, kay Marjorie Ramos, Nani Emmy Vlog, Marciano, and Nympha. Salamat po sa inyong support sa ating channel. Now, let's go to our topic. Aalisin na raw ang specific work permit or closed work permit sa Canada. May katotohanan ba ito? Papalitan daw ng permanent residency. Sabi ko nga kanina, ay di mas maganda yun. PR ka agad pag land mo sa Canada. Pero, ito po ay parang isang idea pa lamang. Ano po? Bakit nagkaroon ng ganitong istorya? Yon. Okay, tingnan natin. Meron pong tinatawag na Senate Committee. Mahaba kasi ang pangalan po ay Canada's Standing Senate Committee on Social Affairs, Science and Technology, or SCSAST. Mahaba naman. Tawagin na lang natin po na Senate Committee. Ayan. Senate Standing Committee. Okay. Mahaba pa rin. So, sila po ay may report at nagre-rekomenda sila sa IRCC na i-phase out ang specific work permit or closed work permit. Okay? Ano po ba yung specific work permit? Yun po yung kayo ay nakahanap ng trabaho sa Canada, binigyan kayo ng work permit, pero nakasulat doon sa inyong permit na ito ay magtatrabaho ka lang sa isang employer at doon lang sa trabahong yon. Hindi ka pwedeng lumipat sa panahon na nakakontrata ka sa kanya. So, specific doon lang, no? So, yun po yung closed work permit na nare-recommend nila na alisin na at gawin na lang na PR program. Tapos sabi naman ninyo, di mas mabuti. Yan. Pero teka muna, ano po ba yung Senate Committee na nagre-recommenda nito? Sino sila? Ano ang karapatan nila para mag-endorse ng ganitong suggestion? Ang Senate Committee po na ito ay isang investigating committee ng Canadian Senate. Ibig sabihin, autoridad po sila. Kasi ang Senado, di po ba sila yung gumagawa ng mga batas, no? Together with the House of Commons in Canada. Kumbaga sa Pilipinas ay Congress and Senate. Sa Canada po ay House of Commons and then the Senate. That means they have the right to do this report at magrekomenda. Kaya, sabi nila, may katotohanan ba ito, ate? Posible bang ito'y matuloy? Yan. So, hindi pa natin masasabi sapagkat ito po isang report pa lang na posibleng gawa ng aksyon ng Senado. Bakit daw
kailangan na alisin ang closed work permit. This program has the tendency to be abused. Naabuso yung programa, naabuso yung tao o yung worker. Hindi raw alam ng mga workers ang kanilang rights, ay mga karapatan nila. At natapos na ang kanilang pagtatrabaho, hindi nila naintindihan kung ano yung mga karapatan nila. Ibig sabihin ay kulang sa communication between the employers and the workers. Bukod po sa Senate Standing Committee, ay meron pang isa guys, na katulad rin ito ang sinasabi. Ito po ay ang Cooper Institute. Ang Cooper Institute naman ay kino-question din po nila yung sistema ng Temporary Foreign Worker Program. At dahil dyan, dahil po sa dalawang mga grupo na yan, ay in-summarize ko yung kanilang mga suggestions. At tingnan nyo po kung marapat ba yung mga suggestions nila. Okay, first of all, number 1 suggestion nila guys ay i-phase out na ang closed work permit or specific work permit. Alisin na. Okay? So, kung aalisin yan, ibig sabihin, wala na kayong pag-a-applyan. No work permit. Hindi na kayo makakapaghanap ng trabaho kung ganon. Yun. So, yan ay kung aalisin. Okay, number 2 suggestion po nila, ang sabi nila ay palakasin ang mga provincial nominee programs. Ayan. Ang Canada po ay may 10 probinsya at 3 territories, so 13 in all, na may kanya-kanya po silang mga provincial nominee program. At iba-iba ang kanilang mga programa, pero yun ang isang suggestion nila, paramihin, palakasin, at diretso ka na sa probinsya na doon ka na makipag-usap at doon ka na mag-apply. At permanent resident pa kaagad, no? Siguro yun ang punto nila. Kasi sa provincial nominee program, guys, ay direct to permanent residency na ang application mo. Another suggestion po ay mag-open pa ng more PR program ang federal government. Mag-open pa. So, ngayon po kasi express entry ang PR program na naka-open ng federal government. So, may suggestion sila na mag-open pa kayo, mag-isip pa kayo ng ibang mga PR program. Ang mga iba pang PR program po ay yung mga AIIP, Atlantic Immigration, Rural Immigration, yung mga ganun, agriculture program. Tapos ngayon po yung caregiver program na bubuksan, direct PR na rin po yan. So, baka yun ang ibig sabihin nila, open more and more PR program. And number 4 suggestion nila, which I think is reasonable enough, na isuggest nila po ay ang mag-create ng Migrant Workers Commission ng Canada. Ang magiging trabaho raw po nito ay tanggapin ang mga report, complaints, at mag-monitor ng kalagayan ng mga migrants o ng mga immigrants dito sa Canada. Ito guys, ang report ng Senate Committee na may title na Act Now. Ibig sabihin po ay merong urgency at merong call to action. Medyo mahaba ang report guys, kaya sulyapan lang natin yung ilang mga importante like the executive summary. Ang sabi dito, noong 1973 pa nagsimula ang temporary foreign workers sa Canada at dapat daw ito ay last and limited resort lang to allow employers to bring foreign workers to Canada. Pero after 50 years, ngayon ay malaking source ng foreign worker ay ang temporary foreign worker pa rin hanggang ngayon. At sinasabi rin po dito na nakita nila yung mga nagiging problema. So with that, they came up with these recommendations. Number 1 nga ay ang include a commissioner for migrant workers, a commissioner for employers, and representation from Government of Canada. Yan, magbubuo po ng Migrant Workers Commission. Yan ang isang suggestion nila na magmomonitor sa mga problema at kalagayan ng migrant workers. Number 2 recommendation ay ang pag-establish and implement ng plano to phase out employer-specific work permit sa loob ng 3 taon para mawala daw po ang mga pang-aabuso sa programa at ganun din sa mga workers. At mag-invest sa regional sector para sa ibang posibilidad pa na mas magandang viable sector and regional specific work permits. Yon. Number 3 recommendation nila ay ang pag-implement since March 2024 ng commitment to include temporary residents in the annual immigration levels plan para magkaroon na po ng mas transparent na pre- and on-arrival information about
transitioning from temporary work permit to other programs. Number 4 recommendation guys ay ang pag-conduct ng unannounced na inspection as standard. Ito po yung inspection sa mga workplaces para malaman ang kondisyon kalagayan ng mga manggagawang galing sa ibayong dagat. Ayun. At ang number 5 na recommendation naman nila ay mag-provide ng pre- and on-arrival information about migrant workers' rights. Yan po yung karapatan ng mga manggagawa. Importante po yan sa Canada at medyo nakita nila po na nagkukulang dyan kaya't nare-recommenda nilang palakasin ang pre- and on-arrival information sa mga workers. At ang number 6 recommendation nila guys ay ang pagkakaroon ng support services sa mga workers, kagaya po ng mga community and settlement programs. Yun ang report po ng Senate Committee. Yun ang mga suggestions nila. At dahil sinabi po na ito yung report to the Senate, ibig sabihin ay naipasok na nila, isubmit na po sa Senate ang report. Anong mangyayari after this? Ayon sa nabasa ko guys, ay the Senate will respond to the report within 150 days. Yun po ang kalakaran. So sa loob ng 150 days, dapat silang maglabas ng kanilang tugon sa report na ito kung pabor sila, kung pagbibigyan nila, gagawa sila ng batas tungkol dito na i-abolish ang closed work permit, or maaari namang hindi sila kumibo, no? In 150 days, posibleng hindi sila kumibo, pero maglalabas sila ng dahilan kung bakit hindi sila nag-respond sa report. Ayun. So, bilangin natin. Tik, 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 tik. Bilangin natin ang mga araw. Hanggang sa maka 150 days kung ano ang magiging balita mula sa Senate. Ang Cooper Institute naman guys ay isang community center na nag-ooperate sa Prince Edward Island, Canada. Ilan ito sa mga rekomendasyon nila tungkol sa closed work permit. Ang sabi nila, grant permanent residency sa lahat ng mga migrant workers sa kanilang arrival sa Canada. And end the practice of issuing employer-specific work permit and provide open work permits for migrant workers. Remove the permanent residency application language requirement. Remove the prerequisite requiring full-time, non-seasonal job contract for permanent residency applicants. Implement a policy to ensure migrant workers are paid accordingly. Ilan lang yan sa mga suggestions guys, at pwede niyong mabasa dito sa ating video ang kabuuan. So anong say nyo guys? Okay ba yun na mawala na ang closed work permit? Kung sakasakali, no? Siguro ngayon pa lang nagtatanong na kayo, ay ate, paano yung nag-a-apply ako? Sa ngayon po, okay lang. Ito pong balitang ito ay ihihintay pa natin ng katugunan in the next days to come. Gusto ko lang kayong updated guys sa mga changes at mga posibleng changes sa immigration sa Canada kasi alam kong kayo ay siya pong receiving end ng mga changes na ito sa Canada. So, kung sakasakali ay malalaman nyo rin po dito sa ating channel ng mga updates tungkol sa ganitong issues. Kung nagustuhan nyo ang ating topic guys ngayon, please consider subscribing sa Menchie's Philcan Live dito po sa YouTube channel. Thank you! 98.8 thousand subscribers. Thank you very much. Malapit na po tayong mag 100,000 dahil po sa inyo. I'm very grateful guys. At pwede rin kayong mag-follow sa aking Facebook page na Menchie's Philcan Live. You can also join and be a member of this channel. Salamat po sa ating mga channel members. Thank you kay Mary Joy Gumala, kay Imelda Rial, Nanette Lapira, Rachel Dumala, kay Crystal Snow, kay Nery Castro, Miss M, Celinia Daisy Caber, kay Marjorie Ramos, Nani Emmy Vlog, Marciano, and Nympha. Salamat po sa inyong support sa ating channel. Until next time, sa Ate Menchie po ito. Maraming salamat. Bye-bye everybody from Toronto, Canada. I'm saying thank you very much and thank you for watching.